Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord. Ngayon may i-share po ako sa inyo na ito po, no, ang listahan ko ito, 5 bagay na gusto ng Diyos mangyari sa iyo. No, kausap ko po ang mga taga Ilocos, no? Naimbag na ano ba sa Ilocano yung magandang umaga, no? Sige, di bali pag-aralan ko to. 5 bagay na gusto ng Diyos na mangyari sa iyo. Sige po, simulan po natin. Ito po ay basic na basic, pero alam niyo po ba kahit na basic ito, ang dami mga Kristiyano na hindi makasunod. At dahilan dito, yung kabuuan ng pagpapala ng Diyos ay hindi dumarating sa buhay nila. Dahilan dito sa hindi masunod itong 5 bagay na ito. No? 5 bagay na gusto ng Diyos na mangyari sa iyo, o 5 bagay na gusto ng Diyos na gawin mo. No, ano ba itong 5 bagay na ito? Sige, sisimulan po natin. Number 1, gusto ng Diyos na ikaw ay maligtas o makakilala sa Panginoon. Okay, dito po ito makikita sa 1 Timothy chapter 2 verse 3. Ang sabi niya, no, 1 Timothy chapter 2 verse 3, ibibilisan ko pong pasadahan ito. Sabi niya, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig, sa verse 4, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. So, tingnan niyo po, no? Sabi niya, gusto ng Diyos, ikaw ay makakilala sa katotohanan, ikaw ay maligtas. Ngayon, dalawa pong ibig sabihin ng kaligtasan dito eh. Number 1, yung maligtas ka sa impyerno pagkatapos mo mamatay. Pero hindi ka pa naman mamamatay eh. Matagal ka pang mamamatay. Bakit? Magtatayo ka pa ng simbahan. Ano pala yung isa? So, yun ang number 1. Ang gusto ng Diyos sa part ng kaligtasan, ikaw ay pumunta ng langit, umiwas ka sa impyerno, maligtas ka sa impyerno, at makarating ka ng langit. Pero wala pa naman yun eh, buhay ka pa. Marami ka pang kakainin at marami ka pang gagawin. So ano yung pangalawa? Ang pangalawa, mailigtas ka sa pangit na buhay. No? Mamaya natin pag-uusapan yan. Ang ibig sabihin po ng kaligtasan sa impyerno sa kabilang buhay at kaligtasan sa impyerno dito sa buhay na ito. No, kaya minsan sinasabi ng mga tao, impyernong buhay ito. Tingnan niyo, hindi pa nga sila patay, nasa impyerno na. No, ano 'yun, nagpa-practice sila. Hindi. Nararanasan na nila yung impyernong buhay. Bakit? Kasi malayo sa Diyos. Hindi nila kilala ang Panginoon. Hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila alam ang katotohanan. Tingnan nyo, pagka may soul winning, ang dami pong tumatanggi na halatang malayo sa katotohanan. Hindi nila alam ang totoo. Yung iba nga, hanggang ngayon, naniniwala pa rin dyan sa kapag nalaglag ang kutsara, may bisita. No, andun pa rin yung paniniwala nila na kapag nalaglag yung tinidor, may babae ang bisita. Ewan ko kung totoo yun. Palagay ko, hindi naman. No, pero hindi ako nakabase doon sa mga swerte, sa mga anting-anting, yung pampaswerte. No, nakabase po ako sa salita ng Diyos, at ang sinasabi ng salita ng Diyos, gusto niya ako ay maligtas. Hindi lang sa impyerno sa kabilang buhay, kundi sa impyerno na dito pa lang sa buhay. No, kasi may tinatawag po, may sinasabi na mangyari ang kalooban mo dito sa lupa katulad na nangyari ang kalooban mo sa langit. So, ibig sabihin, habang nandito ka pa lang sa lupa, pwede mo nang maranasan ng langit. Dahil sabi niya, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa katulad na nangyayari ang kalooban mo dun sa langit. So, pwedeng maganap sa akin, sa iyo at sa akin, yung kagandahan ng kaligtasan, yung ikaw ay makakilala. Alam niyo, hindi ko po ma-explain na pero kasi kailangan maranasan mo. Kasi mahirap i-describe o ipaliwanag ang lasa ng spaghetti sa isang taong hindi pa nakakatikim ng spaghetti. Kakaibang saya ang natatanggap ng isang taong nakakakilala kay Jesus. No? Maaaring kilala mo siya, pero iba yung nakikipagrelasyon ka sa kanya. No? Alam niyo, may mga tao po na nakilala nila, sabihin natin isang sikat na artista, pero wala silang relasyon dun. Ganun po Iba yung kilala mo si Jesus at may relasyon ka kay Jesus. At yung po ang gusto ng Diyos sa atin, na tayo po ay maligtas. Yun ang number 1. Gusto ng Panginoon, gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Ayan, kababasa ko po rito na sabi niya na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Bakit? Kasi hanggat hindi mo alam ang katotohanan, mabubuhay ka sa kasinungalingan. No? Doon sa kapangitan ng buhay, mabubuhay ka doon. So, abante tayo. Mamaya natin pag-usapan ng kaunti yan. Okay, ang pangalawa.
Number one, yung maligtas tayo, no? Number two, ay magbago ang ugali mo, no? Pakikalabit yung katabi at sabihin natin, magbago ka na. Born again ka na Kristiyano ka na. Ito ang gusto ng Diyos. Kasi alam niyo, marami po mga tao na born again, oo, nakakilala kay Jesus, pero hindi nagbagong ugali. O yung iba naman, nagbago ang ibang ugali, pero ang dami pang ugali na hindi pa born again. No, kaya napipintasan tayo. Bakit? Nandun pa rin, nagiinom pa rin. Kung ano-ano pa rin ang ginagawa. Ang gusto ng Panginoon ay ngayong ligtas ka na, ngayong ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, ang gusto niya, magbago na ugali mo. No, tanongin mo nga katabi mo, sabihin mo gano'n sa kanya, pwede bang umutang? No? Dapat hindi ka na magagalitin. No, tingnan niyo po rito sa basahin po natin dito sa Romans chapter 12 verse 1. Ang sabi niya rito, no, in verses 1 and 2, sabi niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ang talagang ganap. So, sinahanapan tayo ng Diyos ng pagbabago. No? Alam niyo dito sa Ephesians chapter 4, dito sa verse 1, tapos Ephesians chapter 5, yung buong chapter na yan. No, tingnan niyo po, babasahin ko lang, pasadahan ko. Sa verse 1 ng chapter 4, sabi niya, kaya't ako na isang bilanggo sa Panginoon ay namamanik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Bakit? Ang dami kasing mga Kristiyano, hindi nararapat yung pamumuhay bilang Kristiyano. No, pangit pang ugali. No, magagalitin, matampuhin, sa totoo lang, maarte pa. Ang buhay Kristiyano, ang isang Kristiyano, hindi na maarte. No? Maarte pa. Ngayon, hindi mahirap sitahin, mahirap kalabitin, mahirap na makanti. Bakit kasi uupakan ka niyan? No? Born again na, pero ang ugaling kabayo pa. Ugaling kambing pa. No, hindi dapat ganyan. Sabi niya sa verse 2, kaya't maging mapagkumbaba kayo, mabait at matyaga, magmahalang kayo at magpaumanhinan. Pag sumakitan ninyo mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamagitan ng buklod ng kapayapaan. Ayan ang sinasabi niya rito, magbago na kayo ng ugali. Ito yung gusto ng Diyos na mangyari kasi alam niyo, walang maniniwala sa iyo. Hanggat hindi nagbabagong ugali mo, kahit pa mag-house toast ka rin, kahit mag-invite ka na mag-invite rin, at sabihin mo na, tara, lumapit tayo kay Kristo, tara, mag-born again tayo, tara, agkararag tayo, sabihin mo ganyan na, kung ano-anong sasabihin mo, hanggat hindi nila nakikita yung pagbabago ng ugali mo, hindi yan maniniwala sa'yo. No? Ngayon, sasabihin nila, ay, saka na, magaganyan sila. Pero sabihin mo, sige, sa susunod, ayayain kita ulit. Sasabihin nila, sige, next time. Pagtalikod mo, paglabas mo sa pintuan nila, i-smid yan. Bakit? Kasi hindi naniniwala sa'yo dahil hindi ka pa nagbago ng ugali. No? Para ka pa rin unbeliever, para ka pa rin nabubuhay ka na, parang wala ka pa rin Diyos, na parang hindi ka pa naligtas. Hindi sila maniniwala sa iyo. Hindi dapat ganyan. No, number 1, ang gusto ng Diyos maligtas ka. No, at number 2, magbago ka ng ugali. Kasi alam nyo, mas maniniwala ang mga tao kay Kristo na binago ka na ni Kristo kapag nakita nila sa iyo yung pagbabago. At maniniwala sila na totoo si Kristo dahil binago niya ang isang katulad mo. Nalala ko po yung isang pastor namin. Alam nyo, na taga Isabela siya, na nung naborn again siya, ang dami niyang nadala sa Panginoon. Ang dami niyang nailapit sa Panginoon. No? Nang hindi siya nagsishare, hindi siya nag-house to house. No? Na born again siya, pero ang dami niyang nailapit sa Panginoon kasi hindi yung dahil sa nag-i-invite siya, hindi yun eh. Bakit? Kasi dahil sa nakita yung pagbabago sa ugali niya. Alam niyo, kilala siya ron na siga, maton.
doon sa bayan nila, at pagka tuwing gabi yan, kapag every night na lang, gabi-gabi na lang, lalasing yan. Kapag lasing na yan, uuwi na yan. Ang gagawin niya, pupunta yan sa kalsada, haharangin yung mga dumadaan na truck. No, kilala siya, gusto na nga siyang sagasaan ng mga tao. Hindi ko lang alam kung bakit hindi nila magawa, kasi siguro marami nakakita, pero marami pong galit sa kanya. Kilala siya, magulo siya. Pero nung naborn again siya, kahit hindi siya mag-soul winning, marami ang nayaya niya nang hindi siya nagyaya. Bakit? Kasi nakita nila yung pagbabago sa ugali. Yung ugali pa lang. Yun na ang ginamit niyang pang-evangelize. Alam niyo, nangyari sa kanya, nag-aral ng Bible school at naging pastor. No? Ang ebidensya na ikaw ay naligtas na, hindi yung magaling kang pumalakpak. Tama lang naman. Umawit ka, magsimba ka. Tama lang naman yan eh. Dapat nga. Pero ang tunay na ebidensya na ikaw ay naborn again na ikaw ay naligtas na, nagbago na ugali mo. No? Hindi ka na magagalitin, hindi ka na pasaway, dapat hindi ka na naglalasing. Born again ka na, dapat tapos na yan. No? Hanggang ngayon pa, may bisyo ka pa rin. Hindi dapat. Tingnan po natin dito sa chapter 5. No? Chapter 5, babasahin ko lang naman ito, pasadahan ko lang ito. Sabi niya, mamuhay kayo bilang taong naliwanagan. Yamang kayo, start natin sa verse 1, ay mga anak ng Diyos na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya, gayahin daw natin ng Diyos. No, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig katulad ni Kristo, dahil sa pag-ibig na niya sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang sa inyo usapang ang anumang uri ng pakikiapid, karumihan o pag-iimbot, dapat hindi na. Dapat hindi nga pagka sinabing Kristiyano yan, hindi na, tapos maririnig, nandun ka sa videokehan, nandun ka, naglalasing, sasabihin ng mga tao, dapat, hindi ba born again na siya? Dapat hindi lang niya ginagawa ito? Dapat. Dapat hindi nga lang nababanggit na, yung born again na yan, yan, ang nanlalalaki na naman, o kaya ng bababae, dapat hindi. Dapat hindi na naririnig yung mga ganyang mga bagay sa atin. Bakit? Kasi, una, binago na tayo, niligtas na tayo ng Panginoon, at number 2, binago na tayo ng Diyos. Kaya sabi niya, kayo yung mga hinirang ng Diyos, kaya hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ng anumang uri ng pakikiapid, karumihan o pag-iimbot, gayon din ang anumang malaswa o walang kabuluhang usapan. Dapat hindi natin pinag-uusapan na ganito, no? O at pagbibiro, hindi masama magbiro, pero may sinabi siya rito pagdating sa pagbibiro. Dito sa verse 4, sabi niya, at pagbibiro na di nararapat, hindi yung below the belt, yung sobrang magbiro na nakakasakit ka na, tapos yung may mga green jokes pa na may, anak ko, mga kapatid, hindi na dapat itong mga ganito sa ating mga Kristiyano, no? Ulitin ko, na di nararapat, sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos, no? Alam ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang mga taong nakikiapid, mahalay, o mapag-imbot. Huwag mo sabihin born again ka. Huwag mo sabihin maliligtas ka. Huwag mo sabihin ligtas ka. As long as ginagawa mo itong mga bagay na ito, hindi ka masasama sa kaharian ng Diyos. Kahit pa nagtatangs ka. No? Hindi lang naman dito makikita to sa Galatia, yung gawa ng laman. Ay, tingnan niyo po itong Ephesians 5 at saka yung Galatia chapter 5, yung gawa ng laman, hindi isinulat sa unbeliever. Isinulat yan sa mga believers, sa mga born again. Sa inyo at sa akin, sa atin, isinulat ito. Andun yung warning na kung ginagawa pa natin itong mga ganitong mga bagay, hindi ka maliligtas. Hindi ka nga ligtas. Pagka ganyan pa rin ang ginagawa mo. Yung kumbaga, yung aso ba, pwede ba niya sabihin pusa na siya, tahol pa rin ng tahol. Kasi ang pusa hindi na natahol. Ang isang tao na binago na ni Kristo, yung isang tao niligtas na ni Kristo, hindi nagagawa ng mga bagay na makademonyo. Hindi na. Kaya nga sabi niya gano'n, gayon din naman, anumang malaswa o walang kabuluhang usapan at pagbibirong di nararapat, sa halip magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong mapakiapid, mahalay o mapag-imbot. No, ito po yung nagpapaalala, itong gusto ng Diyos na
minsan nahihirapan ng mga pastor na sabihin ito sa mga miyembro niya, no? Bato-batol sa langit, tamaan ay mabukulan, laganap ito sa lahat na gusto ng Diyos yung pagbabago ng ugali, no? Kalabitin mo ngayon katabi mo at sabihin mo gano'n, wag mo na akong chichismisan, no? Wag ka nagkukwento sa akin ng chismis. No, ayaw kong marinig, ayaw kong marinig yung chismis na yan. No, okay. So, yun po ang number one number one at number two na gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Number one, tayo ay maligtas, makakilala sa Panginoon. Number two, tayo ay magbago na ng ugali. At number three, ito, kapag ka ikaw ay naligtas na, kapag ka ikaw ay nagbago na ng ugali, meron ng pagbabago sa iyo. Hindi ka na mainitin ang ulo, hindi ka na pikon, hindi ka na matitisurin, hindi ka na matampuhin, at hindi ka na palagi na lang pinipilit na magsimba dahil gusto mo na ang Panginoon, gusto mo na ang Diyos. Pasok tayo sa number 3. Ang gusto ng Diyos sa number 3 ay gumanda ang iyong buhay. Yan. No, isa natin makikita yan sa John 10:10. Ano nakalagay sa John 10:10? Na parito si Jesus para bigyan ka ng maganda, ganap at kaaya-ayang buhay. Gusto niya yung buhay mo ay hindi lang sa langit maganda, kundi dito pa lang sa lupa ay maganda na. Ang gusto niya maganda ang buhay mo, gusto niya maganda ang itsura mo, ang gusto niya maganda lahat sa iyo. No, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala, mapapangasawa mo ay maganda. Yan, okay. No? John 10:10, na parito si Jesus para bigyan ka ng magandang buhay, magandang karanasan, at magandang kinabukasan. So, paano mangyayari yan? Ituturo po ng inyong pastor yan, no? Yung kagandahan ng buhay. Basta ayaw ng Diyos ng pangit ang buhay mo, pangit ang nararamdaman mo, lagi ka na lang may sakit, pati bulsa mo may sakit, yung pakiramdam mo lagi na lang may sakit, kumbaga parang nagsakit barukong ko, mga ganun, lahat na lang nagsakit, kumbaga aroy, lahat na lang masakit. No, ang gusto ng Diyos maganda ang pakiramdam mo. Bakit? Wala kang sakit, yung maayos ang buhay mo, no, na hindi alam niyo ba kapag kulang ti salapi, sabihin natin, pag kulang niya mainitin ang ulo ng tao, basta walang pera, mainitin ang ulo ng tao. Ayan ang solusyon rin, di bigyan ka ni Lord ng maraming salapi, no? Paano nga yun? Nakalagay sa Bible yan, paano yun? Basta ang gusto ng Diyos, ayaw niyang pangit ang buhay mo, ang gusto niya maganda ang buhay mo. Okay, number 1, ang gusto ng Diyos, ikaw ay maligtas. Yung talagang ligtas, ha? Yung nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos. At saka ito, yung relasyon na close, hindi yung asawa mo nga, hindi naman kayo nag-uusap sa bahay. Meron kang relasyon sa tatay-nanay mo, pero hindi naman kayo nag-uusap sa bahay. No, kaano-ano mo siya, tatay mo, kaano-ano mo siya, anak mo, kaano-ano mo siya, nanay mo, kaano-ano mo siya, kapatid ko, pero wala kayong usapan, hindi ganun. No, ang gusto ng Diyos, may relasyon ka sa Kanya at kayo ay close. No, yun ay ibig sabihin ng maligtas. Isang meaning yun. At pangalawa, gusto niya ikaw ay magbagong ugali. Number 3, pangatlo, gusto niya na gumanda ang buhay mo. At number 4, gusto ng Diyos na maglingkod ka sa Kanya. Okay, saan nakalagay yan? Dito po sa Ephesians chapter 4, no? Bilis ako ngayon. Ephesians chapter 4, dito sa verse 11, ang sabi niya, Ephesians chapter 4, no? Ang iba ay ginawang apostol, ang iba ay ginawang propeta, ang iba ay ginawang evangelista, at ang iba ay pastor at guro. Alam niyo ba kung bakit kayo may pastor? Alam niyo ba kung bakit meron kayong district pastor at meron kayong senior pastor? No, bakit ang dami yung pastor? Kasi ang nakalagay po rito, ginawa niya ito sa verse 12 upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang. Hindi piling hinirang, hindi kaunting hinirang, kung hindi lahat ng hinirang. Ibig sabihin, gusto ng Diyos, i-ready ka sa paglilingkod. Yan ang gusto ng Panginoon. Ayan, kababasa natin. Kaya ka nga binigyan ng pastor para ikaw ay maglingkod sa Diyos. Pwede bang, eto nga may mga tao hanggang simba na lang.
Ang mga tao hanggang sa, yung iba nga, pinipilit pa magsimba. No? Yung hanggang simba na lang, hanggang sa umaatel na lang na hanggang sa may trabaho, hindi na sila nakaalis-alis doon sa pagsisimba na umabante sila doon sa buhay na maglilingkod na sila. Kasi nakalagay po rito, ang Diyos ay nagbigay ng apostol, kaya niya binigay si Benny Hinn. Kaya niya binigay si Morris Cirulo, binigay si Kenneth Hagin, itong mga lagi niyong naririnig, sila David Diga, yung mga kilala natin na mga mangangaral. Ang iba'y ginawang apostol, propeta, ang iba'y ginawang ebanghelista, ang iba'y ginawang pastor at guro. Bakit? Ginawa ito ng Diyos upang ihanda sa paglilingkod kayo. No? Lahat tayo. Kaya nagbigay siya ng Benny Hinn, kaya siya nagbigay ng mga Morris Cirulo, ng mga Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, kung sino-sino pa yan na mga mangangaral, kaya ka binigyan ng pastor kasi gusto ng Diyos maglingkod ka. Hindi hindi ka na nakaalis sa pagsisimba na may trabaho ka, pinagpapala ka, na diyan sa trabaho mo ganito, ganyan. Hanggang doon na lang ba? Hanggang doon na lang ba ang gusto ng Diyos sa atin? Oo, gusto niya tayong maligtas. Gusto niya magbagong ugali natin. Gusto niya gumanda ang buhay natin. Pero hanggang doon na lang ba? Hindi. Kasi ang gusto ng Diyos, dumating ka doon sa naglilingkod ka sa Kanya. No? And kausap ko rito mga taga-Rema, at marami po sa mga taga-Rema ang tinawag na mag-worker at magpastor. Na kailan darating yung time na ikaw ay maglilingkod sa pamagitan ng pag-worker at pagpapastor. Alam niyo, mabuti nga po yung ibang mga workers natin, 2 taon pa lang nag-worker, naging pastor na, nabigyan na ng simbahan na papastoran nila. Ako 10 taon, 10 years, no? 10 years bago ko mabigyan ng simbahan na papastoran ko. Kumbaga, 10 taon ka na worker, bago ka lang nabigyan. Hindi naman ako naghahanap ng simbahan na yung title ba, ako ay pastor, gano'n. Hindi naman ako naghahanap ng gano'n. Kaya sa akin, maglilingkod ako sa abot ng aking makakaya nung nag-aaral pa nga lang ako Basta, number 1, nung nag-aaral ako, lingkod ako ng Diyos. Hindi ako estudyante, hindi ako nag-aaral. Pangalawa na lang ang pag-aaral. No? Bakit? Kasi ang mission ko ay sharean ko lahat ng kaklase ko, kahit teacher ko, kahit na yung gwardiya sa school namin, yung mga janitor sa school namin, yung mga utilities na mga tao, yung kahit pa yung dean, kahit pa yung secretary ng dean, basta ang trabaho, kahit na yung mga Muslim doon, yung taga-ibang bansa na mga foreigners na nag-aaral din doon, ang mission ko, ang trabaho ko, ay sharean sila. Pangalawa na lang yung pag-aaral. Praise the Lord, nakatapos din naman. No? At doon sa school, na yung ibang kasama natin dito sa Rema, nakuha ko ito sa Rema. Kumbaga, ginamtimpalaan ako ng Panginoon na makasama ko hanggang ngayon. Hanggang ngayon, after so many years, ilang dekada na kasama ko pa rin dito sa Rema, na binayaan. Kumbaga, yun ang reward ng Diyos sa akin na okay, na born again ako, nakita naman yung pagbabago sa akin, gumanda ang buhay ko. At number 4, ngayong maganda na ang buhay ko, ngayong nagbago na ugali ko, ngayon ligtas na ako, ngayong maglilingkod naman ako sa Kanya. No? Ngayon, anong klase paglilingkod? Nung nag-aaral ako, syempre, hindi ako full-time, pero full-time akong Kristiyano. Hindi ako full-time na worker, pero full-time akong Kristiyano. Bakit? Kahit sa school, magsishare ako. Mag-i-invite ako at gagamitin ko kung ano yung meron ako. Alam nyo nun, nataalala ko sa computer science, yung program, gagamitin ko yung kaalaman ko para invite ko yung mga kaklase ko. Naalala ko nun. Gagawa kami nakalimutan ko na tuloy ko ng tawag doon, yung program na yun ang gagamitin namin na pang final exam. Gagawa kami ng, yung snake game, yung mga ganun ba? No, either games o utilities, basta gagawa kami ng Microsoft Word, ganyan. No? Hindi naman yung Microsoft Word, pero word processor, yung mga ganyan, gagawin mo yung ganyan. Nahirapan yung mga kaklase ko. Ako rin naman, nahirapan, pero trying hard ako dahil mahilig nga ako sa computer, yung interest ko nandun, so nagagawa ko. Ngayon, kapag nagawa ko na yung sa akin, aalukin ko yung mga klase ko na sabi kong ganun gusto niyo tulungan ko kayo?
ay siyempre gusto nila, tutulungan ko sila talaga. Ngayon, kapag natapos ko na yung programming na yan, ang gagawin ko, yayayain ko sila sa simbahan, doon nyo kunin, sabi ko, doon sa lugar namin. Ngayon, 2:00 po ang start ng service doon sa amin. Papupuntahin ko sila doon sa church. Hindi nila alam na church. Pero papupuntahin ko sila ng 2:00 at pagpunta nila, no, isang batch sila, isang grupo sila na mga kagrupo ko, no, na hindi ko naman kagrupo talaga, kundi yung may kagrupo ko tapos ibang group sila dahil sa tinulungan ko silang gumawa ng program na yon. Papupuntahin ko sila dun sa church. Pagdating nila, magtataka sila, bakit anong lugar ito? Yung pala simbahan yung pupuntahan nila. Eh ngayon, bago ko ibigay sa kanila yung project na programming, eh magsimba muna sila. Kaya naninibago sila sa akin. Hanggang sa ayun, nilalapit kong gano'n. Ba't ako mahihiya? No? Eh, nung lasinggero ka nga, hindi ka nahihiya, pasuray-suray ka sa daan, eh, tapos ngayon born again ka, ba't ka mahihiya? No, eh, maingay po ako sa school. Sinasabi ko, yung na born again ako, pinapakilala ko, pinapaalam ko na born again ako. Okay po. So yun kailan ng time na hanggang sa nung natapos na ako mag-aral, eh, nag-full time na ako. No? Pero ang ministry ko ay hindi nagsimula nung tapos na ako mag-aral. Nung na-born again ako, nagsimula na yung ministry ko at nag-full time ako nung pagkatapos kong mag-aral. At hanggang ngayon, ako po ay nagpapatuloy. So, number 1, gusto ng Diyos na maligtas ka. Number 2, gusto ng Diyos na magbagong ugali mo. Number 3, gusto ng Diyos na gumanda ang buhay mo. At number 4, gusto niya maglingkod ka. Kaya ka binigyan ng pastor. No, tingnan niyo, 3 pastor niyo. Meron kayong local pastor, meron kayong district pastor, tapos meron pa kayong senior pastor, o ang daming pastor. Para saan? Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos, ginawa niya ito para ihanda kayo sa paglilingkod. No, kailan darating ang time na ikaw ay maglilingkod? Okay, ang pang-last po, pero hindi po ito yung list kasi meron pang gustong gawin ng Diyos sa iyo eh. No, ang last na sasabihin ko, tingnan niyo, bilis ko magturo ngayon, no. Sabi nila hindi ko lang kaya magturo ng maiksi. Eh, ito nga, yan, nakagawa na ako ng himala. No, alam niyo, ang number 5 na gusto ng Diyos na mangyari sa iyo ay sumama ka sa rapture. Luke 18 verse 8, alam niyo, nakalagay dito, sabi niya, pagbalik ni Jesus, meron ba siyang makikitang may pananampalataya? Eh, ang gusto ng Panginoon, no, sumama ka sa rapture. Pero, kung hindi magbabago ang ugali mo, ewan ko na lang sa iyo. Kung hindi ka ligtas, kung hindi mo pa itinalaga ang buhay mo sa Panginoon, ewan ko na lang sa iyo. At number 3, yung sinabi nga rito, paano kang sasama sa rapture, no? Kung hindi mo na matapos ang mission mo sa buhay. Ito yung number 4. Excuse me po, number 4. No, kasi gusto ng Diyos maglingkod ka, pero just sa paglilingkod mo, gusto ng Diyos matapos mo yan. Hindi yung sinubukan mo lang maglingkod. Ay, alam niyo mga kapatid, ang napansin ko po, madaling maging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. Totoo naman yun. Na yung iba naglingkod sa Panginoon, pero hanggang ano lang eh. Hanggang ningas kugon. Parang 6 months lang. Wala na siyang gana, wala siyang drive, wala siyang pagnanais, wala siyang ano bang magandang word na hindi man niya maituloy yung paglilingkod niya. No? Alam niyo, nung nag-aaral kayo sa elementary, high school, o college, andun yung first year, second year, maaaring ganado ka pa eh. Pero pagdating mo ng third year, tinatamad ka na. No? Eh, pwede na ba tumigil? Hindi. Alam niyo, nakalagay po sa Biblia, dito po sa pang number 5 natin, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. So, babalik ka ulit doon sa number 1. Kung gusto mong makasigurado na ikaw ay ligtas, kailangang matapos mo ang mission mo. Kailangan matapos mo yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. No, alam niyo, pipigilan kayo ni Satanas. Sa ministry niyo, pipigilan kayo ni Satanas. Pipilitin niyang hindi kayo matapos sa ministry niyo, sa paglilingkod niyo, sa pag-worker niyo, sa pagpapastor niyo. Pipilitin niyang gagawa si Satanas ng lahat ng pwede niyang gawin para hindi niyo matapos ang ministry niyo. Alam niyo kung bakit? Kasi siya, hindi niya natapos ang ministry niya. Pinatalsik.
Lumaban sa Diyos eh. Ano ibig sabihin, no? Ngayon, may mga tao rin katulad ni Satanas, no? Lumalaban sa kalooban ng Diyos. Hindi niya natapos ang ministry niya, pinatalsik sa langit. Kaya gusto niya, kung siya hindi nakatapos na sa ministry niya, gusto niya, pati kayo, ako, tayo, hindi rin makatapos sa ministry natin. Huwag tayong pumayag. Huwag tayong pumayag. Kasi alam niyo, yung kagandahan ng buhay ay nakabase rin sa pagsunod mo eh. Pagsunod saan? Pagsunod mo sa pinagagawa ng Diyos sa'yo. No? Ito nga, kumbaga, isang tao, trabaho, nagawa mo nga magpamilya, pero hindi mo gawa maglingkod sa Diyos. Yung iba, nag-asawa na lang eh. Yung iba, kung ano na lang ginawa, pero hindi ka ba makapaglingkod sa Diyos? No? Na ito nga yung time na si Martha at si Mary, pumunta si Jesus doon sa bahay nila, ang daming kasama ni Jesus, nasa 80 yung disipulo niya, plus siguro marami pang bisita. Ngayon, si Martha naghahanda, ngayon tong si Mary, nakikinig, ngayon, na napikon si Martha, sabi niya gano'n tulungan mo nga ako hanggang sa nagtuturo si Jesus, biglang sumabat itong si Mary. No, sabi niya, pwede bang papuntahin mo dito sumabat si Martha. At sabi niya, pwede bang papuntahin mo si Mary dito na tumulong. Ngayon, sabi ni Jesus, inuna ni Mary yung makinig, hindi ko gagawin sa kanya, hindi ko siya pipigilan. Alam niyo tayo, nagpapapigil eh. No? Ano ba yung nakakapagpapigil sa atin? Minsan, yung kung ano mga pangarap natin, kung ano mga plano natin sa buhay na hindi naman plano ng Diyos, kaya nangyayari, nahadlangan ka. No? Ito yung gusto ng Diyos na mangyari sa'yo, maligtas ka, magbagong ugali mo. No? At number 3, gusto ng Diyos, gumanda ang buhay mo. Number 4, maglingkod ka. At number 5, sumama ka sa rapture. No, ito po, binabalik-balikan ko na lang. Paano nga ba sumama sa rapture? Manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Gusto ng Diyos, yung mission mo sa buhay, matapos mo. No? Ang gusto ng Diyos, yung paglilingkod mo sa buhay, yung paglilingkod mo sa Panginoon, matapos mo. Hindi yung ningas kugon, hindi yung kapag nahirapan na, ano ba sa Ilocano yung uwi na ako, no? Yung uwi na ako, ayoko na, yung ay nako, kumbaga parang, hindi ganyan. Hindi ganyan. Kapag nahirapan na, susuko ko na, no, hindi, manatiling tapat hanggang wakas, yung hindi nang iiwan. Yung nagpapatuloy sa Panginoon, yung ano man ang mangyari, maglilingkod ako, ano man mangyari, susunod ako. Yun ang gusto ng Panginoon, maging matapat kayo. Alam nyo, ilang taon nang binuksan po ang simbahan dyan sa Ilocos. Kayong ilaw riyan eh. Kayo ang nagsishare ng gospel riyan sa paligid riyan. Ngayon, ano na nangyari? May mga nakakilala na ba sa Panginoon? Marami na. No? Ngayon, meron din naman ang mga nakarinig ng soul winning nyo, ng Word of God mula sa inyo na wala nangyari. Mananagot na lang sila ron. Ang mahalaga, nagpapatuloy kayo dyan. Kaya kayo nilagay ng Diyos riyan para magpatuloy, para maging liwanag, para maging lighthouse dyan sa paligid. At hindi tayo pwedeng tumigil o mawala. Ano man ang mangyari, maglilingkod tayo sa Diyos. Ayan. Nalala ko, ito yung isang kwento ko nun eh. Tatay ko na hospital. Kapatid ko na hospital. Lola ko na hospital. Tapos, ang bantay nanay ko lang. No, magkakaibang kwarto sila. Ngayon, ang nanay ko palipat-lipat lang ng kwarto, binabantayan. Alam niyo, umuubos ng pera yan. Tapos ako noon, nagwo-worker ako. Full-time worker na ako noon. Ngayon, iniisip kong ganyan, anong gagawin ko ngayon? Kailangan ako ng pamilya ko. No? Alam niyo, ito pong kagandahan na born again ang magulang mo. Kaya nga huwag ka mag-aasawa ng hindi born again. Kasi magiging kalaban mo lang yan. Ngayon, sabi ko sa nanay ko, anong magagawa ko para matulungan kita? Alam niyo, sabi ng nanay ko, magpatuloy ka. Akong bahala rito kay tatay mo, kay lola mo, sa kapatid mo. Magpatuloy ka. Ibig sabihin, huwag kang aalis sa pagka-worker. Yun po ang sabi ng nanay ko sa akin. No, tapos naalala ko noon na
sa linggo magtatayo ng simbahan, may opening dito sa may parting Laguna yan. Sabi kong gano'n, kailangan mo ba ako magstay? Alam niyo, sabi sa akin ng nanay ko, no, pasintabi ako sa nanay ko noon, sabi ko, kailangan niyo ba ako magstay? Kasi kailangan mo ng kasama, ganito, ganyan. Alam niyo, sabi ng nanay ko, kaya ko lang ito anak, humayo ka. Alam niyo, nag-opening kami ng simbahan. Sa kabila ng ang dami-daming problema, paisin ko po yung kwento. Tatay ko gumaling, lola ko gumaling, kapatid ko gumaling, nakapag-abroad pa, si lola ko noon na, alam niyo, sa totoo lang, may nangyari nga kay lola ko Ano yun? Namatay siya. Namatay. Na andun yung tiyuhin ko, andun yung pinsan ko, ang lola ko namatay. Ngayon, yung isang anak ng lola ko, uncle ko, kapatid ng nanay ko, nandun din, nagkataon ang lola ko ay may sakit nga, nasa bahay na, nangyari, namatay. Alam niyo, nagkataon na yung dalawang worker po, no, and pumunta sa bahay namin at pinag-pray ang lola ko. Alam niyo, yung lola ko nabuhay ulit. Hindi dahilan sa doktor, hindi dahilan sa profesyon na may pinag-aralan, no? Hindi dahilan doon sa kung sino pa man, kundi dahilan doon sa panalangin ng dalawang worker, yung lola ko nabuhay. May na nagagawa na naglilingkod sa Panginoon, no? Ngayon, yung nangyari, yung ending nito, yung uncle ko na nandun nun, ay naging pastor. No, nagtayo din siya ng simbahan niya, ng born again. Nakinabang na ako, nakinabang na yung pamilya namin dito sa born again na to, sa yung naglilingkod ka sa Panginoon, no? Nakinabang na ako, nakinabang na kami, at ang gusto ng Panginoon, makinabang din ng ibang tao, no, sa pamamagitan ng bawat isa sa inyo na nandyan sa gawain dyan sa Ilocos. So, ito po yung ma-share ko lang, no, tinatawagan ko si Pastor Marlon na dagdagan niya itong sinabi ko, mag-altar calling kayo, maglehans kayo, mag-pray tayo, i-dedicate niyo yung buhay niyo, magpatuloy kayo na gagawin natin ito, no? Nasasabihin natin sa lahat ng mga taong nakapaligid riyan na sila ay gusto ng Diyos na maligtas at makakilala sa katotohanan, na gusto ng Diyos na sila ay magbago ng ugali, na gusto ng Diyos na gumanda ang buhay nila, na gusto ng Diyos na maglingkod sila. Naalala niyo ba yung biyanan ni Pedro? No? So, ibig sabihin may asawa si Pedro. Sabi nila, wala raw asawa si Pedro. Pwede ka ba naman magkaroon ng biyanan kung wala ka asawa? No, si Pedro, may biyanan siya. At umuwi sila nung time na yon. May lagnat ito pong nanay yung biyanan ni Pedro, may lagnat, pinag-pray ni Jesus, ang nangyari, alam niyo, pagkatapos pag-pray ni Jesus, nung wala na yung lagnat, ay bumangon siya at naglingkod si biyanan kina Jesus. No, ito ang gusto ng Diyos sa atin, pagkatapos tayong baguhin ng Panginoon, pagkatapos tayong iligtas ng Panginoon, tayo ay maglingkod sa Panginoon. Ito yung dapat na gawin. Ngayon, alam ko may mga pinapanalangin po kayo, may mga hinihiling kayo sa Panginoon. At habang hinihintay natin, habang pinagpe-faith natin ang mga bagay na yan, ano dapat mong gawin? No? Maglingkod ka. No? Iitalaga mo yung sarili mo na kailan ba darating yung time na hindi lang puro simba, hindi lang puro trabaho, hindi lang puro pang sarili, hindi yung puro ako na lang, na kailan darating yung time, yung panahon na si Lord naman, na maglilingkod naman ako sa Panginoon. Alam niyo, how many times ilang beses ko pong narinig ito sa mga magulang na sabi niya, pagkatapos kong mapag-aral ang mga anak ko, magpo-full time ako. Ilang beses ko nang narinig yan, na meron silang timetable na pagkatapos nilang mapag-aral ang mga anak nila, maglilingkod naman sila sa Panginoon. At nakakita po ako ng mga kasama natin dito sa Rema, na may mga edad na to, mga nanay, tatay na tapos na nilang mapag-aral yung mga anak nila. Ngayon, sabi lang, maglilingkod naman ako. Iba nasa full time, iba pastor na. May lola pa nga tayong pastor Alam niyo ba yun? Meron tayong lola na pastor. No, may simbahan siyang hinahawakan. Naalala ko noon, meron siyang kapartner, ka-live-in. No, may ka-live-in siya na naramdaman niya na gusto niya maglingkod sa Panginoon. Ang problema, hindi siya pwede magpastor kasi may kalibin. At yung kalibin niya ay nailapit din niya sa Panginoon, nagsisimba ito. Pero alam niyo, kinausap niya ako, sabi ko sa kanya, alam niyo na dapat yung gawin. Kailangan niyo hiwalayan niya kasi ito yung number 2 na magbago yung ugali mo.
No choice ka, kailangan mong hiwalayan yan. Ano nangyari? Alam nyo, paano yan? Born again na. Kung hindi kayo pwedeng pakasal, kailangan yung hiwalayan. Pero sana magpakasal kayo. Ang problema, yung lalaki yata mayroong asawa, so hindi sila pwede magpakasal. So nangyari po, hiniwalayan niya. At dahilan po roon, single siya ngayon, no? Siya po ay nagpapastor. Lola na ito na tito sa tagarema yan. No, yun ang gusto ng Panginoon na kailan darating yung time na ikaw naman ay magpo-full time? Kailan darating yung time na ikaw ay maglilingkod sa Panginoon na yung paglilingkod mo na yan ay tatapusin mo. Yung kumbaga mission mo ay magkakaroon, matatapos mo yung mission accomplished. Na yung iba kasi na nag 6 months lang tapos na eh. Hindi ganoon. Kasi ang paglilingkod po sa Panginoon ay lifetime at isang beses mo lang pwedeng gawin yan habang buhay ka. Habang meron ka pang chance, wag mong hintayin na yung matanda ka na uugod-ugod ka na dinadalaw ka na lang. Wag mong hintayin yun. Habang kaya mo pang maglakad, habang kaya mo pang lumabas, kaya mo pang humayo, bigay mo na sa Panginoon. Bakit kasi? Yung chance na yan ay hindi panghabang buhay. At maniwala man kayo hindi, may mga tao pong hindi sasama sa rapture dahil pumalyat sila rito. Nawala sila sa gawain, nawala sila sa paglilingkod, at nawala sila sa relasyon hanggang sa dumating ang time, nagbalik yung dating lang ugaling pangit at nawala sila sa kaligtasan. Kaya pagdating ng rapture at hindi pwedeng hindi darating ang rapture, sayang lang lahat. Huwag tayong pumunta ron. No? Manatili tayong tapat, manatili tayong mainit na naglilingkod sa Panginoon, kahit na anong mangyari, kahit na andun yung mga hadlang, andun yung pangit na pakiramdam na gusto mo nang umuwi, gusto mo nang tumigil, gusto mo nang ganito, ganyan. No, mag-chat na lang kayo sa akin, sabihin nyo, Kuya Boy, penging pambili ng ice cream, bibigyan ko na lang kayo para lang ngumiti ka. No? Pero wag mong iiwan ang gawaing ibinigay sa iyo ng Diyos. At wag ka naghahanap ng madaling gawain. Wag ka naghahanap ng madaling ministry. Bakit? Kasi walang madali. No? Yung mga madali, kahit unbeliever, kayang gawin. Pero yung mga gawain na required ng mabigat na anointing, hindi madali yan. Yung mga ministry na madadali, kahit walang anointing Asher. Sa totoo lang, pwede namang gawin yan ng kahit hindi nagpe-pray. No? Pero yung mga mabibigat na gawain na ministry, katulad ng pagpapastor, pag-worker, kailangan ng mabigat na anointing yan. Huwag ka naghahanap ng madaling ministry dahil pang mga baby Christian lang yung mga madaling ministry. At dahilan dyan ay maliliit lang ang reward mo, kawawa ka naman. Nagpagod ka pagkatapos ang liit-liit ng reward mo. Mag-aim tayo doon sa pinakagusto ng Diyos, doon sa pinaka-best ng Diyos, pinaka-best pa. Yun ang i-goal natin. Bakit? Kasi nandun yung kaluguran ng Panginoon. Doon siya mapapalugod, doon siya mapiplease sa atin, doon tayo, siguro paano ko ba masabi ito? Doon tayo mas lalong mamahalin ng Diyos, although mahal ka naman ng Diyos talaga Pero magiging close ka pa sa Kanya kapag nandun ka sa perpektong kalooban niya, huwag ka naghahanap ng madali. Bakit? Ulitin ko po, yung mga madadaling bagay, kahit na baguhan, kaya nilang gawin. Kahit na unbeliever, pwede nilang gawin No? Pero yung mabibigat na bagay, yung mga may hirap na bagay, hindi pwedeng, hindi ka sasamahan ng Diyos. Kapag nagagawa mo yan kasi sinasamahan ka lang Panginoon. At yun ang i-goal natin, yun ang i-aim natin, yun ang mithin natin, yung magamit ka ng Panginoon bago siya dumating. Alam niyo po, nakalagay dito, sabi niya gano'n, maging matapat kayo dahil dala-dala ko. Kasama ko ang inyong gantimpala. No, sa muling pagbabalik niya, ipapasa ng Diyos yung mga trophy at kung ano pang mga awards na ibibigay niya sa mga matatapat. Mag-goal naman tayo na Lord, gusto ko yun na mayroong parangal ang Panginoon sa mga tapat sa Kanya. So magpatuloy lang po tayo. Next year, tingnan po natin kung ano ang kalooban ng Diyos.
Tulungan niyo yung mga workers riyan, mahalin niyo po ang pastor niyo, mahalin niyo yung mga workers, mahalin niyo yung gawain, suportahan niyo sila. Magpatuloy tayo, no? Tinatawagan ko si Pastor Marlon, umawit tayo ng worship. Inihiling ko na dagdagan ni Pastor Marlon ito. Tapos maglehan siya, pag-pray ang gawain, magpasalamat tayo dahil sa tagal-tagal na po ng gawain diyan sa Ilocos, hindi tayo iniwan ng Panginoon. No? Nagpapatuloy na sinasamahan tayo ng Diyos sa gawaing sinimulan niya riyan sa Ilocos. Lahat ay